Gusto nyo ng isang stress pa? Meron pa ako, isang stress. O, eto. Team of the... Naku po, pag nakita mo pa lang po ang mukha ni Ace Barbers, mga kababayan, na isang congressman, iisipin mo na talaga merong gustong ipadampot ito. O. Wala pong iba kundi si Harry Roque. Kasi, nako, sabi po, no? Tatanggalin namin ang warrant of arrest kay Roque. Pero sa isang kondisyon. Ayun. Mukhang sasaya kaya si Harry Roque doon sa kondisyon na yon, mga kababayan. Panoorin po natin itong balita ng UNTV. The legal team of the Quadcom will submit its comment in the next 10 days as we were asked by the Supreme Court. So we will do that, and hopefully the Supreme Court will decide as well to deny the petition for certiorari of Attorney Harry Roque. Di ba yung writ of amparo, binasura na po, mga kababayan, ng Korte Suprema? Tama ba ako? Binasura na, di ba? So ngayon, dapat lumalabas na, lumalantad na si Roque. Nagpapakita na siya. Wala po, patuloy pa din po nagtatago. Ano po sabi dito ni Ace Barbers? May 10 araw ang House Quadruple Committee o Quadcom mula noong October 1 upang maisumite ang kanilang komento sa petition for prohibition na inihain ni dating presidential spokesperson Harry Roque laban sa 4 House panels. 10 bago sila sumagot. May 10 araw para sagutin nila yon. Una nang dinismiss o tinanggihan ng Supreme Court ang hinihiling na writ of amparo ng abogado. Ayon sa kataas-taasang hukuman, hindi ito pasok sa kwalifikasyon ng mga dapat mabigyan ng proteksyon laban sa extrajudicial killings. Alam nyo naman po si Harry Roque kung ano-ano pinag-iimbento na din. Simula po ng may stress, mga kababayan. Pati po yung paggising daw po sa kanya ng dating presidente, inimbento lang, sabi ni Panelo. Wala naman tumatawag dyan. Walang tumatawag dyan. Pati po yung gentleman's agreement, siya din po ang nagbukayo nun, di ba? Nagmagaling. Alam nyo po, yung mga ganyang usapin, ang tawag po dyan, gentleman's agreement. Siya din po ang nagmagaling. Siguro pakiramdam niya, pag sinabi kong gentleman's agreement o may pag-uusap ang dating Pangulo at ang China, tatanggapin ng taong bayan yan. Kaso po, hindi. So, sandali, anong gentleman's agreement? Abogado ang dating Pangulo. Bakit hindi siya yung mga sinusulat, yung mga dokumento, but gentleman's agreement? Enforce disappearances at ng mga kaparehong banta. Inaasahan din ng Quadcom na i-dismiss ng Korte Suprema ang inihaing writ for certiorari at prohibition ni Roque. Ang petisyon naman ay upang pigilan ng Kongresong iobliga siyang dumalo ng mga pagdinig at isumite ang mga hinihinging financial documents ni Attorney Roque kaugnay. Ibabasura din yon, mga kababayan. Bakit? Siguro halatado na siya, no? Halatado na si Harry Roque na, sandali. Nung hiningi na po, mga kababayan, yung mga dokumento na yon, bigla, wait lang, sorry, mali yata ako na sagot na isusumiti ko sa inyo. Malalaglag ang tuka ko doon. Malalaglag ang tuka ko doon. Bakit? Baka nandun po nakalsulat lahat. Yung mga pinagbentahan, etc., salin. Isa din po kasi sa tinatanong kay Attorney Harry Roque, mga bossing, sa panahon na nakaupo ang dating Pangulo, 2016 hanggang 2022, kalahati ng 2022, bigla pong nag-bloat, no? Yung kaperahan ni Attorney Harry Roque. So, yun po yung mga inaalam dun, mga kababayan. Ng mga ari-arian ito. Bagamat, tingnan nyo po ang itsura ni Roque ngayon. Doon sa kanina, yung nasa balita, fresh pa siya noon. Wala pang mga issue masyado. Ito ngayon, iba na. Hindi na yata naglalagay ng blush on si Attorney. Hindi, Huwag nyo isipin pag sinabi ko na blush on o naglalagay ng makeup. Ganyan po yan, lalo na yung mga ta-artists. Diba? Bago sumalang yan. Para wag maging mukhang maputla. Diba? Pero dito, medyo maputla na po si Attorney Harry Roque. Baka kinukulang na sa tulog. O nakalimutan lang maglagay ng blush on. Maasa pa rin po kami na titignan pa rin
ng hukuman yung merito doon naman sa aming petisyon ng certiorari at prohibition. Naniniwala naman ang Quadcom overall chairperson, mahalaga mga dokumento kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon. Kaya nga po napastop si Roque, di ba? Dati uma-attend pa. Kala niya napapaikot-ikot niya. Sabi ng mga DDS, tingnan niyo, pinagtawanan kayo ni Attorney Harry Roque. Tapos yung mga huli na, nagtago na, ano? Laban sa illegal POGOs. Sakaling isumite ang mga dokumento ng abogado, handa ang Quadcom na makipag-areglo sa abogado. Kapag sinumite yung mga dokumento, ibig sabihin ba nito, hindi na pupunta si Roque? I-submit na lang ng mga abogado ni Roque. Tapos, sige, tanggalin na natin yung warrant of arrest. Kaso ho, mga kababayan, pag ganun ang ginawa, tapos nagkaroon ng malakas na ebidensya ang Congress, nako, tignan mo, may kalokohan talagang nangyayari. Baka ibang warrant of arrest na po ang susunod doon, mga kababayan. He appears before the committee and submits all these documents required of him, we will definitely lift the contempt order against him. Yeah. So, yun lang naman ang iniintay namin. The reason why he was cited in contempt is because he did not submit the documents required of him. So, pwede nang hindi umattend si Roque. I-submit na lang ng mga abogado. Pagka-submit, aaralin, syempre, di ba? Kaso nga, mukhang hindi sasubmit ni Roque yung mga yun. Kabilang si Attorney Roque sa iniimbestigahan ng Quadcom dahil sa umano'y posibleng kaugnayan nito sa operasyon ng illegal POGO sa bansa. Ayon naman sa isang co-chairperson ng Quadcom na si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, ngayong isinantabi ng Korte Suprema ang hiling na writ of amparo ni Attorney Roque. Dapat sumuko na ito at harapin ang isinasagawang investigasyon ng Kamara. Correct, mga kababayan. May pataas-taas pa ng kamay si Roque dyan, Sabi niya, irerespeto kung ano ang sagot ng Supreme Court. Ngayon, binasura na. Suko na. Paliwanag na. Di ba? Sabi ni Violet, Castro, maging merry sana ang Christmas sa Pinas na hawak na ng ICC si Digong at Bato. Nako. Tingnan mo, Bato, sasabihin mo, hayaan ang Pilipinong sumagot niyan. Ayan, si Ma'am Violet Castro, gusto mapa-ICC ka. Paano yan? Tuloy. Inaasahan sa October 14, isasagawa ang ikawalong Quadcom hearing. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Kasi sila, ginawa na nilang hobby, mga kababayan, yung pagtatago po, Yun ang ginawa nilang solusyon doon sa kanilang mga problema. Hindi po harapin ang kanilang mga problema. Bakit ganon? May mga yagballs naman tong mga to. Baka gusto yagballs ng iba, mga bossing. Anyway, alas 12:18 na din po ng gabi dyan sa Pilipinas, mga kababayan, 1,025 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like dito sa ating live, mga kababayan, at mag-share at mag-subscribe na din po. Ako'y magpapaalam na. Madaling araw na dyan. Matulog na po tayong lahat. Ay, hindi pala ako matutulog. Umaga pala dito sa amin. Maraming salamat, Ma'am Trexie Villa, Just Vincent, Ma'am Chris Rose, lahat po na sumusuporta dito sa ating. Grabe kayo. Alam nyo kung ilan na yung subscriber natin? 119,000 na yata, mga kababayan. So, kapag ka nagtuloy-tuloy yan, ano yun? In 2 months time, 400,000 naman ang isa-celebrate namin. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss, chief, amo, sir.